Inagaw ang aking yaman. Itinapon ang aking danggal. Habang ako ay nagdurusa sa hirap, si Gustavo at ang kanyang kabit ay nagpapakasasa sa aking pinagpaguran. Walang hiang sinabi niyang pabigat lamang ako sa buhay niya. Ngunit dumating ang tagapagtanggol upang ilantad ang kanilang kasamaan. Hinding-hindi na ako luluhod. Babangon ako at wawasakin ang kanilang kaharian. Kakayanin ko bang bawiin ang lahat bago matapos ang gabi? Bakit ko naman aaksayahin ang panahon ko sa babaeng yan, ni? Palaman lang si Helena sa buhay ko. Ang pera ng tatay niya ang kailangan natin. Hindi ang mukha niyang mukhang sirang plaka. Ang bawat salita ay parang matalim na balaraw na tumagos sa dibdib ni Helena. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng silid-kainan. Hawak ang mabigat na palayok ng mainit na kare-kare na ginugol niya ng 3 oras upang lutuin. 3 oras na nakatayo sa harap ng nagbabagang kalan, tinitiis ang init ng usok at ang sakit ng kanyang likod para lamang maihanda ang paboritong pagkain ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay na may kaunting marka ng pasadong mantika ay nanginginig sa ibabaw ng makapal na basahan na pumuprotekta sa kanyang palad mula sa init ng palayok. Sa kanyang leeg, nakasabit ang lumang pilak na kwintas ng kanyang yumao na ama, ang tanging alaala ng taong nagturo sa kanya ng pagmamahal at dignidad. Siguraduhin mo lang, Gustavo. Ang boses ni Doña Teresa, ang kanyang biyenan, ay muling narinig mula sa loob. Ang tono nito ay puno ng put at kawalan ng galang. Baka mamaya niyan ay magmarunong pa yung asawa mo. Pagkatapos niyang pirmahan ang paglilipat ng natitirang ari-arian bukas para sa kumpanya, itapon mo na yan sa kalsada. Mukha namang walang pakinabang at palamunin lang sa bahay na ito. Ang lagutok ng kubyertos na tumama sa babasaging plato ay tila isang hatol ng bitay sa kaibuturan ng puso ni Helena. "Don't worry, Nay," sagot ni Gustavo na may kasamang malamig na tawanan. "Clara is waiting for me at the condo. Si Clara ang tunay kong mahal. Ginagamit ko lang si Helena para makuha ang buong garantiya ng bangko gamit ang pera ng pamilya niya. Once everything is transferred to my name, she's nothing to me." Naramdaman ni Helena ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho, para siyang nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, nagbara ang isang malaking bukol ng sakit na hindi makalabas bilang luha. Ang mamahaling amoy ng mani at pampalasa na kanina lamang ay nagbigay sa kanya ng kaanting sigla, ay biglang naging nakalilitong amoy ng lason. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nawalan ng damdamin. Ang init ng palayok ay hindi na niya nararamdaman, sapagkat ang lamig ng pagtataksil sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang paso ng apoy. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sapagkat ang pinakamatinding sakit sa mundo ay ang sakit na walang kayang gumawa ng ingay. Biglang bumukas ang pinto ng silid-kainan. Lumabas si Gustavo, hawak ang isang baso ng whiskey. Natigilan siya nang makita si Helena na nakatayo sa kadiliman ng bulwagan, hawak pa rin ang palayok ng pagkain. "Oh, Helena," malamig na wika ni Gustavo. Walang kaunting gulat o pagsisisi sa kanyang mga mata. Lumapit siya at tiningnan ang mukha ng kanyang asawa na parang nakatitig sa isang basurang nakaharang sa daan. "Bakit nakatayo ka dyan na parang multo? Dinala mo na ba yung kare-kare sa mesa? At bakit ganyan ang hitsura mo?" Tumingin si Helena sa muka ng lalaking pinaglingkuran niya sa loob ng 5 taon. Nakita niya ang maliit na marka ng kulay rosas na pampapula sa kwelyo ng puting barong nito. Isag markang hindi sa kanya. Nakatitig siya sa mga matang minsan niyang pinaniwala ang silungan ng kanyang hinaharap. Ngunit na yon ay puno lamang ng kasakiman at panlilinlang. "Gustavo?" Ang tanging salitang nakalabas sa tuyong labi ni Helena. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, halos kainin ng hangin. "Ano ba yung tingin na yan?" Naiinis na sabi ni Gustavo, habang iniiwas ang kanyang mukha at umiinom mula sa kanyang baso. "Huwag ka nga magdrama dyan, Helena. Nagtatrabaho ako ng maigi para sa kumpanya habang ikaw ay nakaupo lang dito sa bahay. Kung hindi dahil sa akin at sa pamilya ko, wala kang bahay na titirhan. Palamunin ka lang dito, kaya umayos ka." Dahan-dahang nalaglag ang basahan
mula sa nanginginig na daliri ni Helena. Bumagsak ito sa malamig na sementadong sahig nang walang anumang ingay. Ang mga palad ni Helena ay direktang dumikit sa mainit na ibabaw ng palayo, ngunit hindi siya gumalaw. Ang sakit sa kanyang balat ay walang-wala kumpara sa sugat na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Palamunin? Muling pabulong na tanong ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga mata ng kanyang asawa. Ang perang ginagamit mo sa kumpanya, ang perang nagligtas sa'yo sa pagkakulong 3 taon na ang nakalipas. Kaninong pera yon, Gustavo? Bumaba ang tingin ni Gustavo at pinalitan ng galit ang kanyang mukha. Hinarap niya si Helena at pinalapit ang kanyang mukha, hawak ang braso ng babae ng mahigpit. Isang hawak na puno ng pagkokontrol at patbabanta. Manahimik ka! Ang asik ni Gustavo sa taglish na puno ng put. Don't you ever bring that up! Ang pera ng tatay mo ay walang halaga kung wala ang pangalan ng pamilya Avelar. Sino ka ba sa tingin mo? Isang babaeng walang alam kundi ang magluto at maglinis. Bukas na bukas ipaghahanda mo kami ng almusal para sa mga investors. At ihanda mo na yung sarili mo para sa pagpirma ng paglilipat ng natitirang ari-arian. Kung ayaw mong itapon kita sa kalsada na walang kahit ano, gagawin mo ang sinasabi ko. Binitiwan ni Gustavo ang braso ni Helena nang may pambabastos, na tila ba humawak siya sa isang maruming bagay. Tumalikod siya at pumasok muli sa silid kainan, habang naririnig ang hagalpakan ng tawa nila ni Doña Teresa mula sa loob. Naiwan si Helena na nakatayo sa kadiliman ng bulwagan. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang likod ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa pilak na kwintas ng kanyang ama na nakasabit sa kanyang leeg. Ang malamig na metal nito ay nagbigay sa kanya ng isang munting paalala. Ang dugo ng isang marangal na tao ang dumadaloy sa kanyang mga ugat, hindi ang dugo ng isang alipin. Tumingin siya sa pintuan ng silid kainan kung saan naroon ang mga taong gumibas sa kanyang puso. Ang kanyang utak ay nagsimulang magtanong sa gitna ng matinding kadiliman ng gabi. Ito ba ang kapalit ng 5 taong pagsasakripisyo at pagbalot sa kanyang mga sugat ng sariling dugo? Hanggang kailan ako magiging silungan ng taong ako mismo, ang ginagawang bagyo? Pagkalipas ng ilang oras mula nang magdilim ang gabi, ang muling pagsikat ng araw sa mga bintana ng mansyon ay hindi nagdala ng anumang liwanag sa puso ni Helena. Ang bawat sinag ng araw na tumama sa mamahaling sahig na gawa sa marmol ay tila nagpapakita lamang ng kadiliman ng tahanang iyon. Helena! Ano ba at napakahalad mo kumilos dyan? Ang matalim at walang galang na boses ni Doña Teresa ay yumatig sa buong salas. Nakaupo ang matanda sa malambot na sofa na gawa sa balat ng hayop habang nagpaypay ng kanyang mamahaling paypay na may palamuting ginto. Bilisan mo yang pagpupunas ng mga mesa, paghandaan mo ng masarap na merienda ang darating nating bisita. Si Clara ang bagong consultant ng kumpanya at napakahalaga ng kanyang oras para kay Gustavo. Hindi tulad mo na walang ginagawa kundi ang magpalapad ng papel dito sa bahay. Tiniis ni Helena ang sakit sa kanyang tuhod habang nakaluhod sa malamig na sahig at nagpupunas ng kahoy na mesa. Sa kanyang loob, nararamdaman niya ang matinding antak ng pambabastos, ngunit nanatiling sarado ang kanyang mga labi. Sa halip na sumagot, dahan-dahan niyang itinulak ang basahan sa ibabaw ng kahoy, tinitiis ang bawat salitang parang karay na pumupunit sa kanyang danggal. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng matataas na takong na dumudulas sa sahig ng bulwagan. Pumasok si Clara, ang babaeng may makapal na make-up, nakasuot ng maikling pulang damit, at may bitbit na 3 malalaking shopping bag mula sa pinakasikat na butik sa lungsod. Oh, Doña Teresa! Ang malambing ngunit pilit na boses ni Clara ay sumakop sa silid. Lumapit siya sa matanda at humalik sa pisingin nito. Tingnan ninyo ang mga nabili ko ngayon. Sabi ni Gustavo, i-charge ko daw lahat sa kumpanya. Tutal, malaki naman daw ang pondo natin sa bank guarantee ngayon. Magkasamang nagtawanan si Doña Teresa at si Clara. Ang kanilang tawanan ay tila mga panunukso sa pagod at tugo ng ama ni Helena na siyang tunay na nagtayo ng pondo na yon. Tumingin si Clara kay Helena na nakaluhod pa rin sa sahig.
Ang kanyang mga mata ay puno ng panliliit habang nakatayo sa harap ng asawa ng kanyang kulasisi. Yaya? Ay, Helena pala, ang paumanhin ni Clara na may kasamang mali siya. Pakipaghanda mo naman ako ng mainit na kape? Barako coffee please. At bilisan mo, may mahalaga kaming pag-uusapan ni Gustavo sa kumpanya mamaya. Tahimik na tumayo si Helena. Tiningnan niya si Clara sa mga mata. Isang tingin na walang luha, ngunit puno ng malamig na katatagan. Naglakad siya patungo sa kusina, inihanda ang kape sa isang pilak na tray at dahan-dahang bumalik sa salas. Habang inilalapag ni Helena ang tasa sa ibabaw ng glass table sa harap ni Clara, sinadya ni Clara na ikaway ang kanyang kamay at itulak ang mamahaling bag patungo sa tray. Bumaon ang dulo ng strap ng bag sa tasa at ang mainit at maitim na kape ay natapon sa malinis na ibabaw ng mesa at humalik sa gilid ng mamahaling rug. Aray! My God, Helena! Ang sigaw ni Clara habang mabilis na tumayo, umaarteng nagulat at nasaktan. Ano ba yung ginagawa mo? Napakalamig ba ng mga kamay mo at hindi mo hawak ng maayos yung tray? Muntik mo nang mabasa ang bagong bag ko. Pinaghirapan niya ni Gustavo para sa akin. Sumali kaagad si Doña Teresa sa panlalait. Mabilis na tumayo mula sa kanyang upuan. Walang kwenta ka talaga, Helena. Kahit simpleng pagdadala ng kape, hindi mo pa magawa ng tama? Anong silbi mo sa bahay na ito kung pati pagiging katulong ay bagsak ka? Hindi sumigaw si Helena. Hindi rin siya humingi ng tawad. Dahan-dahan siyang lumuhod muli, kinuha ang malinis na basahan at sinimulang punasan ang maitim at napait na kape sa ibabaw ng salamin. Habang ginagawa niya ito, napansin ng kanyang matalas na paningin ang isang maliit na papel na nahulog mula sa isa sa mga shopping bag ni Clara nang itulak nito ang tray. Isa itong resibo ng transaksyon. Mabilis ngunit maingat na itinago ni Helena ang resibo sa ilalim ng kanyang basahan habang nagpupunas. Habang nakatungo at nagpupunas ng kape, pinasa ni Helena ang nakasulat sa resibo. Avelar Group Corporation, Special Guarantee Account. Nagkakahalaga ng 450,000 piso para sa 2 mamahaling bag at alahas. At sa likod ng papel na iyon, may nakasulat gamit ang panulat, isang lihim na numero ng account sa ibang bansa at ang pangalan ng isang pribadong bangko. Kumislap ang mata ni Helena sa gitna ng dilim ng kanyang pagdurusa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang lamig ng katarungan sa kanyang mga daliri. Hindi na siya ang babaeng luluhod at iiyak lamang. Kinagabihan, pumasok si Gustavo sa kanilang kwarto upang kumuha ng bagong damit bago maligo. Inilapag nito ang kanyang mamahaling telpo no sa ibabaw ng bedside table at pumasok sa banyo. Habang naririnig ni Helena ang patak ng tubig mula sa shower sa loob ng banyo, dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Sa gitna ng munting kadiliman ng kwarto, biglang umilaw ang screen ng telepono ni Gustavo. Isang bagong mensahe ang lumabas sa screen mula sa pangalang Ati Corpus. Binasa ni Helena ang nakasulat sa umiilaw na screen nang hindi hinahawakan ng telpono. Nakuha ko na ang permiso para ilipat ang pangalan ng mansyon sa pangalan mo at ni Clara. Handa na ang mga papel na pipirmahan ni Helena bukas. Siguraduhin mong papayag siya. Napatigil ang tibok ng puso ni Helena. Nakatitig lamang siya sa kumikislap na ilaw ng telpono sa gitna ng dilim, habang ang boses ng tubig sa banyo ay patuloy na pumapatak sa kanyang pandinig. Ang umaga sa mansyon ng mga Avelar ay pinalilibutan ng isang uri ng katahimikan na hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng babala. Pagkaalis ni Gustavo kasama si Clara para sa sinasabi nilang emergency meeting sa kumpanya, naiwan si Helena sa malaking bahay habang si Doña Teresa naman ay nagpapahinga sa harden sa likod. Ito ang pagkakataong matagal nang inaantay ni Helena. Dahan-dahan siyang umakyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa kahoy na hagdanan ay tila isang lihim na paghingi ng pahintulot sa alaala ng kanyang ama. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang mabigat na pintuan na gawa sa Nara, ang pribadong silid-aklatan at opisina ni Gustavo kung saan kailanman ay hindi siya pinapayag ang pumasok. Inabot ni Helena ang bakal na hawakan ng pinto. Sa kanyang pagkagulat, nagkaroon ng mahinang tunog ng pagbukas ang lock.
Nakalimutan ni Gustavo na ibaba ang susi sa kanyang pagmamadali kaninang umaga. Pumasok si Helena sa loob ng silid. Sumalubong sa kanya ang amoy ng mamahaling tabako, lumang papel, at ang mamahaling pabango ng kanyang asawa. Ang silid ay madilim. Ang mga kurtina ay bahagyang nakasara upang harangan ang sikat ng araw. Mabilis na lumapit si Helena sa malaking desk na gawa sa mahogany. Sinimula niyang buksan ang mga drawer. Ang unang 2 drawer ay naglalaman lamang ng mga pangkalahatang papeles at kontrata sa negosyo. Ngunit nang subukan niyang buksan ang pinakailalim na drawer sa kanang bahagi, natagpuan niya itong nakatagong nakalock. Kinuha ni Helena ang isang maliit na hairpin mula sa kanyang buhok, isang simpleng kasanayan na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya kapag nawawala ang mga susi sa bahay. Tuluyan. Sa pamamagitan ng nanginginig na mga daliri, maingat niyang inikot ang bakal sa loob ng susiyan hanggang sa marinig ang mahinang pag-ikot ng mekanismo sa loob. Bumukas ang drawer. Sa loob nito ay nakapatong ang isang makapal na itim na folder. Mabilis na kinuha ni Helena ang folder at binuksan ito sa ibabaw ng mesa. Ang unang pahina ay naglalaman ng opisyal na bank statement mula sa pribadong pondo ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang mga numero. Milyon-milyong piso mula sa kanyang bank guarantee ang lihim na inilipat sa isang shell company na nakatala sa pangalan ng kumpanyang Monteverde Holdings, ang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Clara. Hindi lamang pala siya ninakawan ni Gustavo. Ibinibigay nito ang buong pinagpaguran ng kanyang pamilya sa kanyang mistress nang walang anumang awa o konsensya. Ngunit hindi iyon ang pinakamakapal na saksak sa kanyang puso. Sa ilalim ng mga dokumento ng kumpanya, nakatago ang isang puting sobre mula sa San Rafael Medical Center. May nakatatak dito na pangalan ng isang doktor, Dr. Arnaldo Cruz. Mabilis na binuksan ni Helena ang sobre. Ang nilalaman nito ay ang opisyal na resulta ng laboratorio at ultrasound ni Clara Monteverde mula noong nakaraan buwan. Sa malaking pulang sulat sa ibaba ng pahina, nakasulat ang malinaw na konklusyon: negative for pregnancy. Kasabay nito ay ang isang resibo ng bayad na 200,000 piso na ibinigay kay Dr. Arnaldo Cruz para sa Special Certification and Confidentiality. Peke ang pagbubuntis ni Clara. Ginamit nila ang pekeng pagbubuntis na ito upang patuloy siyang saktan, pahihiyain, at ipamukha sa kanya na wala siyang silbi bilang asawa. Ginamit nila ang kasinungalingang ito upang kumbinsihin si Doña Teresa na kailangan na siyang palayasin sa mansyon upang bigyang daan ang magiging tagapagmana. Nanginginig ang mga daliri ni Helena habang hawak ang manipis na papel ng medical na ulat. Ang kanyang dibdib ay naikakasal sa matinding galit at sakit. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabos sa mga luhang hindi niya pinahintulutang pumatak. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na sumigaw, ngunit tinakpan niya ang kanyang sariling bibig ng kanyang palad upang pigilin ang anumang ingay. Ang nanginginig niyang thumb ay humaplos sa pangalan ng doktor at sa pekeng marka ng ultrasound. Sa gitna ng kanyang matinding emosyon, narinig ni Helena ang isang tunog mula sa labas ng silid. Ang mabibigat at mabagal na yabag ng mga tsinelas na gumagalaw sa ibabaw ng kahoy na sahig ng pasilyo. May papalapit sa opisina. Mabilis na bumalik ang kamalayan ni Helena. Ang takot ay pinalitan ng mabilis na adrenaline. Kinuha niya ang kanyang telepo o mula sa bulsa ng kanyang apron, pinuksan ang kamera at mabilis na kinuha ang malinaw na larawan ng bawat pahina, ang mga bank transfer, ang pirma ni Gustavo, ang resibo ng bayad sa doktor at ang pekeng medical certificate ni Clara. Ang mga yabag sa labas ay lalong lumapit at narinig ang paghawak ng isang kamay sa bakal na hawakan ng pinto. Mabilis na ibinalik ni Helena ang mga papel sa loob ng itim na folder, isinara ang drawer at mabilis na isinuksok ang kanyang telepo o sa loob ng kanyang damit. Kumuha siya ng isang maliit na basahan at pampunas ng alikabok na nakapatong sa tabi ng bookcase at tumayo sa tabi ng mesa. Bumukas ang mabigat na pintuan ng Nara. Nakatayo sa pintuan si Doña Teresa, nakasuot ng kanyang mamahaling robe na may matalim at puno ng hinala na mga mata.
Helena? Ang malamig at galit na boses ng matanda ay pumatak sa katahimikan ng silid. Ano ang ginagawa mo dito sa opisina ng aking anak? Alam mong ipinagbabawal ni Gustavo ang sinuman na pumasok dito? Pinilit ni Helena na panatilihing matatag ang kanyang boses at tuwid ang kanyang tayo. Tumingin siya kay Doña Teresa at bahagyang itinaas ang basahan sa kanyang kamay. Inutusan po ako ni Gustavo kaninang umaga na linisin ang alikabok sa kanyang mesa bago dumating ang mga bisita mamayang hapon, Doña Teresa. Ang maikling sagot ni Helena sa isang mahinahon, ngunit malamig na tono. Lumapit si Doña Teresa ng mabilis. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at kawalan ng tiwala. Tiningnan niya ang mesa, ang mga drawer, at ang mukha ni Helena na walang anumang takot na ipinapakita. Nagsisinungaling ka! Ang asik ng matanda sa Taglish na puno ng put. I know you! Naghahanap ka ng kung anong magagamit mo laban sa anak ko. You have no right to touch anything in this room. Biglang itinaas ni Doña Teresa ang kanyang kamay at dinaluhong si Helena. Dinakma ng matanda ang braso ni Helena ng napakahigpit. Ang kanyang mahahabang kuko ay bumaon sa balat ng young woman habang ang kanyang muka ay pinalilipatan ng galit. Ano ang ginagawa mo sa silid ng aking anak? Ang sigaw ni Doña Teresa habang pilit na hinahatak si Helena patungo sa pinto. Naligtasan man ni Helena ang matalim na kuko at panlilitis ni Doña Teresa sa pamamagitan ng pagiging mahinahon at pormal. Alam niyang mabilis na nauubos ang kanyang panahon. Sa oras na iyon, ang bawat segundo sa loob ng mansyon ng pamilya Avelar ay parang pagtira sa gilid ng isang nagbabagang bulkan na anumang sandali ay handang sumabog. Sa pagpatak ng hapon, ginamit ni Helena ang dahilan ng pagbili ng mga sariwang sangkap para sa hapunan upang makalabas ng bahay. Bit-bit ang kanyang maliit na bag at ang tilpunong naglalaman ng mga katotohanang makagigiba sa kaharian ni Gustavo, naglakad siya patungo sa isang lumang kainan ng tsaa na nakatago sa tabi ng lumang simbahan. Isang lugar na malayo sa mata ng mga taong nakakakilala sa kanya. Sa pinakadulong mesa ng kainan, nakaupo si Ate Mateo. Ang lalaki ay may edad na, may ilang paksang pilak sa kanyang buhok at may dalang aura ng karangalan at katarungan. Siya ang pinakamatalik na legal na tagapayo at kaibigan ng yumao na ama ni Helena. Helena? Ija... Ang malambot ngunit nag-aalalang boses ni Ate Mateo nang makita ang pagpasok ng dalaga. Mabilis siyang tumayo at inalalayan si Helena na makaupo. Ano nangyari sa'yo? Bakit tila napakabigat ng pasaning dala mo? Walang inaksayang sandali si Helena. Inilabas niya ang kanyang telpon at iniharap kay Ate Mateo ang mga larawang kinuha niya sa lihim na silid ni Gustavo. Tiningnan ng abogado ang bawat larawan. Habang inililipat nito ang mga dokumento, ang mga bank transfer patungo sa kumpanya ni Clara, ang mga resibo ng pagnanakaw sa kanyang bank guarantee, at ang medical na ulat mula kay Dr. Arnaldo Cruz na nagpapatunay na peke ang pagbubuntis ng mistress. Ang mukha ng matandang abogado ay pinalitan ng matinding galit at kawalan ng paniniwala. Diyos ko, Helena. Ang napabuntong hiningang wika ni Atin Mateo habang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Hindi ko akalaing hahantong sa ganitong uri ng kasamaan at pambabastos si Gustavo. This is not just marital infidelity. This is grand embezzlement and fraud. May magagawa pa po ba tayo, Ate Mateo? Ang tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay may kaunting pangininig ng takot, ngunit may halong matigas na determinasyon. Gusto nilang ilipat ko ang natitirang ari-arya ng ama ko sa pangalan nila bukas. Inabot ni Ate Mateo ang isang tasa ng mainit na tsaa at dahan-dahang inilagay ito sa harap ng mga nanginginig na kamay ni Helena. Ipaglalaban natin ang alaala ng iyong ama, Helena. Hindi ka nag-iisa, ang maawain at matatag na wika ng abogado. At may isang bagay na hindi alam ni Gustavo at ng kanyang ina. Tumingin si Helena ng diretso sa mga mata ng abogado, naghihintay ng kasagutan. Nung nabubuhay pa ang iyong ama na si Don Fernando? Patuloy ni Ate Mateo. Isang lihim na safety clause ang ipinalagay niya sa kontrata ng bank guarantee. Nakasaad doon na kapag ang beneficiary ay nagkasala ng panlilinlang, pagnanakaw o pambabastos sa dignidad ng guarantor,
Ang guarantor, na ikaw Helena, ay may ganap na karapatang bawiin at ipasara ang lahat ng credit line ng kumpanya sa anumang oras nang walang paunang babala. Naramdaman ni Helena ang isang mainit na patak ng pag-asa sa kanyang puso. Ang kanyang ama, kahit wala na sa mundong ito, ay nag-iwan ng isang balute upang protektahan siya sa oras ng ganitong matinding kawalan ng katarungan. Ibig sabihin, bulong ni Helena, pwede ko silang pigilan? Hindi lang pigilan, Helena. Pwede mo silang ibagsak sa mismong oras na iniisip nilang panalo na sila, sagot ni Ate Mateo. Pagkatapos ay tinapik ng abogado ang isang makapal na brown envelope sa loob ng kanyang briefcase. May isa pa akong hawak na dokumento mula sa tatay mo nung nabubuhay pa siya. Ngunit ilalabas lang natin ito kapag dumating ang pinakatamang panahon sa Grand Gala. Bago pa man makapagtanong si Helena tungkol sa misteryosong sobre, ang kanyang telepono na nakapatong sa ibabaw ng wooden table ay biglang gumalaw at nag-vibrate ng paulit-ulit sa gitna ng katahimikan. Umiilaw ang screen ng telepono. Ang pangalan ng kanyang asawa ang nakatatak sa screen, Gustavo. Sinagot ni Helena ang tawag at inilagay ang telepono sa kanyang tainga. Umuwi ka ngayon din, Helena? Ang galit at paos na sigaw ni Gustavo sa kabilang linya, na pumuno sa katahimikan ng silid. Galit na galit si nanay. Kung nasaan ka man layon, umuwi ka rito bago kita ipakalatkad sa mga pulis bilang magnanakaw. Nakatitig si Helena sa kumikislap na ilaw ng telpono sa kanyang kamay, habang ang galit na boses ng kanyang asawa ay patuloy na yumayanig sa linya. Ang buong mansyon ng mga Avelar ay napupuno ng liwanag at ingay para sa taunang fiesta at pagtitipon ng pamilya. Ang malawak na bulwagan ay napalamutian ng mga sariwang bulaklak at mamahaling ilaw, habang ang mga kilalang tao sa lipunan, mga lokal na negosyante at mga kamag-anak ng pamilya Avelar ay unti-unting nagsisidatingan na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Sa kabila ng karangyang ito, si Helena ay pinalilipat-lipat ni Doña Teresa upang mag-asika sa kusina. Mula sa pag-aayos ng mga pinggan hanggang sa pag-aalok ng mga inumin sa mga bisita, ginawa siyang parang isang katulong sa mismong bahay kung saan ang pera ng kanyang pamilya ang gumagastos para sa lahat ng pagkain at palamuti. Habang abala si Helena sa pag-aayos ng mga bulaklak sa mahabang mesa, narinig niya ang sunod-sunod na paghanga ng mga bisita sa gitna ng bulwagan. Napakaganda naman ng kwintas na yan. Isang napakagandang esmeralda. Ang boses ng isang bisitang babae na puno ng pagkamangha. Lumingon si Helena patungo sa panggagalingan ng boses. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibo. Nakatayo sa gitna ng bulwagan si Clara, nakasuot ng isang mamahaling berdeng gown. Sa kanyang leeg, kumikislap sa ilalim ng ilaw ang isang kilalang kwintas na may malaking berdeng esmeralda sa gitna na napapalibutan ng mga maliliit na perlas. Iyon ang kwintas na esmeralda ni Doña Sofia, ang tanging naiwang alahas ng yumao na ina ni Helena. Isang pamana na ibinigay ng kanyang ama sa kanya bago ito pumanaw at nakatago sa isang maliit na jewelry box sa loob ng kanyang kwarto. Inagaw nila ang kanyang alahas. Nanginig ang buong katawan ni Helena sa matinding sakit at paglapastangan. Dahan-dahan siyang lumapit sa gitna ng bulwagan kung saan nakatayo si Clara habang pinapalibutan ng mga kamag-anak ni Gustavo. Clara? Ang nanginginig ngunit malinaw na boses ni Helena. Tumingin siya ng diretso sa leeg ng babae. Bakit mo suot yan? Akin yung kwintas na yan. Pamana yan ng ina ko bago siya mamatay. Tumigil ang usapan ng mga tao sa paligid. Tumawa si Clara ng napakalakas, isang tawang puno ng pang-aasar at kawalan ng galang, habang hinahawakan ng berdeng bato sa kanyang leeg. Oh really? Sabi kasi ni Doña Teresa sa akin, ang lahat ng bagay sa bahay na ito ay pagmamay-ari na ng pamilya Avelar. Ang malamig na sagot ni Clara sa Taglish habang itinataas ang kanyang baba. Tutal, wala ka namang kakayahang magsuot ng ganitong kagandang alahas. Mas bagay ito sa akin, di ba? Lumapit si Doña Teresa, hawak ang isang baso ng alak at pumasok sa gitna ng dalawa. Tiningnan ng matanda si Helena mula ulo hanggang paa ng may matinding pambabastos. Huwag kang mag-eskandalo rito, Helena.
ang maautoridad na asik ni Doña Teresa. Wala kang karapatang magmalaki. Ang kwintas na yan ay nakatago lang sa baul mo at hindi ginagamit. Ipinahiram ko na kay Clara dahil siya ang haharap sa mga importanteng bisita ngayong gabi. Mukha ka kasing basahan na ginayakan sa simpleng damit mo. Ibalik mo sa akin yan? Ang pakiusap ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng init ng luha. Ngunit pilit niyang pinipigilan ang pagpatak nito. Pakiusap, alahas yun ng mami ko. Sinubukan ni Helena na itaas ang kanyang kamay upang dahan-dahang hawakan ang kwintas. Ngunit bago pa man umabot ang kanyang mga daliri, mabilis na lumapit si Gustavo at tinulak ang braso ni Helena ng bahagya. Don't touch her, Helena! Ang galit na sigaw ni Gustavo habang pinalilipat ang kanyang katawan sa harap ni Clara. Tiningnan niya ang kanyang asawa nang may matinding juji at pambabastos sa harap ng maraming bisita. Ano ba yung ginagawa mo? Nakakahiya ka sa mga bisita natin. Para kang pulubi na nagmamakaawa sa gitna ng maraming tao. Look at yourself. Mukha kang katulungan ng arap maging reyna habang si Clara ay mukhang isang tunay na may bahay. Ang tulak ni Gustavo ay nagdulot ng pagkawala ng balanse ni Helena. Napaatras siya ng 2 hakbang at ang gilid ng kanyang simpleng saya ay nahagip ang dulo ng isang upuan na naging dahilan upang makusot ang tela ng kanyang damit. Narinig ni Helena ang mahinang tawanan ng ilang kamag-anak ni Gustavo sa paligid. Ang hiya at pambabastos na dinala ng sandaling iyon ay parang isang matalim na balaraw na sumaksak sa kanyang puso ng paulit-ulit. Ngunit sa halip na yumuko at umiyak sa harap ng pamilyang umalipin sa kanya, isang kakaibang lakas ang dahan-dahang bumangon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Helena. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang maingat na ayusin ang mga lukot sa kanyang simpleng saya. Hinarap niya ang mga taong nakatitig sa kanya ng may buong danggal. Ang kanyang likod ay naging matigas tulad ng bakal, at ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay naging malamig at malinaw tulad ng gabi. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, isang matandang matrona sa alta sosyedad, si Doña Soledad, ang nakatitig sa berdeng kwintas na suot ni Clara. Tumingin si Doña Soledad sa kanyang kasama at pabulong na nagwika. Hindi ba't yon ang kilalang Sampayo Emerald? Bakit suot yan ng babaeng yan gayong kay Sofia Sampayo at sa kanyang anak na si Helena lang ang tunay na karapatan yan? Hindi narinig ni Gustavo ang bulong-bulungan ng matandang matrona. Sa halip, kumuha siya ng isang kutsara at dahan-dahang itinapik ito sa kanyang baso upang kunin ang atensyon ng lahat ng bisita sa bulwagan. Mga kaibigan at kapamilya! Ang masayang ihayag ni Gustavo habang nakatayo sa unang baitang ng malaking hagdanan, hawak ang kamay ni Clara. Nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang magbigay ng isang napakahalagang pahayag. Sa darating na Grand Gala bukas ng gabi, opisyal kong ipapakilala ang bagong Vice President ng Avelar Group, si Clara Monteverde. At sa gabing yon, din natin opisyal na ililipat ang buong pamamahala ng ating mga pondo. Ang malakas at paulit-ulit na palakpakan ng mga bisita ay yumugyog sa buong bulwagan. Si Clara ay kumaway ng may matinding pagmamalaki habang si Doña Teresa ay pumapalakpak sa unang linya. Nakatayo si Helena sa madilim na sulok ng bulwagan, pinapanood ang mga taong nagdiwam sa kanya mga nawalang ari-arian. Ang tunog ng kanilang mga palakpakan ay tila isang musika ng digmaan sa kanyang pandinig. Bukas ng gabi, sa mismong Grand Gala, ibabalik niya ang lahat ng sakit na itinanim nila sa kanyang puso. Bago pa man sumikat ang araw sa kalangitan ng maagang umaga, habang ang buong mansyon ng mga Avelar ay tulog pa mula sa puyat ng ginanap na fiesta. Lihim na lumabas si Helena sa pintuan sa likod ng bahay. Bitbit ang kanyang maliit na bag. Sumakay siya sa isang lumang pampublikong sasakyan patungo sa lalawigan. Isang lugar na malayo sa ingay at kapaimbabawan ng alta sosyedad. Pagkalipas ng 2 oras na paglalakbay, marahang huminto ang sasakyan sa harap ng isang payak na bahay kubo na napapalibutan ng mga punong kahoy at mababangong halaman ng sampagwita. Sa balkonahe ng bahay kubo, nakaupo si Lola Rosa, ang matandang yaya na nag-alaga kay Helena mula noong bata pa siya
at ang tanging taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal ng isang ina matapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Helena? Anak, ang nanginginig na boses ni Lola Rosa nang makita ang paglalakad ng dalaga patungo sa kanyang bakuran. Mabilis na tumayo ang matanda at binuksan ang kanyang mga bisig. Nang makalapit si Helena, pumasok siya sa yakap ng matanda at isiniksik ang kanyang muka sa balikat nito. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan ng pagdurusa, pinahintulutan ni Helena ang kanyang sarili na humikbi ng tahimik. Ang init ng yakap ni Lola Rosa ay parang isang ligtas na dungawan sa gitna ng matinding bagyo. Napakaputla mo, anak, ang paalala ni Lola Rosa habang hinahaplos ang likod ni Helena. Napansin ng matanda ang kaunting pasa sa braso ng dalaga, ang marka ng mahigpit na paghawak ni Gustavo at Doña Teresa. Halika sa loob, ipagluluto kita ng mainit na sabaw. Inalalayan ni Lola Rosa si Helena na makaupo sa isang lumang bangkong kawayan at inihain sa kanya ang isang mangkok ng mainit na tinolang manok na may dahon ng sili at papaya. Ang simpleng amoy ng sabaw ay nagdala ng alaala ng kanyang kabataan, mga araw kung kailan ang kanyang ama at ina ay nabubuhay pa at ang kanyang mundo ay puno ng pag-asa. Kain ka muna, Helena, ang malambing na utos ni Lola Rosa. Huwag mong hayaang ubusin ng mga taong yon ang lakas ng iyong katawan. Habang dahan-dahang kumakain si Helena, tumabi sa kanya si Lola Rosa. Kinuha ng matanda ang isang lumang suklay na gawa sa kahoy at dahan-dahang sinuklay ang mahabang buhok ni Helena habang bumubulong ng mga dalang-inang proteksyon at basbas sa kanyang ulo. Naalala ko pa ang iyong ama na si Don Fernando. Ang pagninilay ni Lola Rosa habang patuloy na nagsusuklay. Nung nabubuhay pa siya, palagi niyang sinasabi sa akin na ang isang tunay na sampayo ay hindi pinalalaki upang maging alipin ng kahit sino. May dugo ka ng isang matatag at marangal na tao, Helena. Huwag mong kakalimutan kung kanino kang anak. Ang mga salita ni Lola Rosa at ang marahang pagsuplay ng suklay sa kanyang buhok ay parang tubig na naglinis sa lahat ng galit at pagod sa puso ni Helena. Ang kanyang nawalang tiwala sa sarili ay dahan-dahang nagbalik na parang isang bulaklak na muling bumubuka matapos ang mahabang tag-ulan. Salamat, Lola Rosa. Ang bulong ni Helena habang hinahawakan ang kumukulubot na kamay ng matanda. Kailangan ko po ng lakas para sa gabi ng gala bukas. Tumayo si Lola Rosa at pumasok sa loob ng kanyang maliit na kwarto. Paglabas nito, may dala siyang isang lumang baul na gawa sa maitim na nara. Isang baul na may mga palamuting tanso na pagmamay-ari ng ama ni Helena nung nabubuhay pa ito. Bago pumanaw ang iyong ama, ang wika ni Lola Rosa habang inilalapag ang baul sa ibabaw ng mesa. Ibinigay niya sa akin ang baul na ito. Sabi niya, ibigay ko lamang ito sa'yo kapag dumating ang araw na nararamdaman mong wala ka ng maipaglalaban. Inabot ni Lola Rosa ang isang lumang susi na gawa sa tanso at ibinigay ito sa mga kamag-anak na daliri ni Helena. Inilagay ni Helena ang susi sa maliit na lagayan ng baul at dahan-dahang inikot ito. Sa mahinang paggalaw ng bakal sa loob, bumukas ang takeb ng baul. Ang amoy ng lumang papel at amoy ng bulaklak ng sampagwita ay agad na humalik sa hangin. Sa loob ng baul, bukod sa ilang lumang litrato ng kanyang pamilya, ay nakatago ang isang makapal na tala-arawan na may takip na balat ng hayop. Ang personal na journal ng kanyang ama na si Don Fernando. Binuksan ni Helena ang unang pahina ng tala-arawan. Sa gitna ng mga dilaw na pahina, nakakabit ang isang lumang gupit ng pahayagan 10 taon na ang nakalilipas. Sa itaas ng pahayagan, nakasulat ang sariling sulat kamay ng kanyang ama na may kasamang salsal na tinta. Ang lihim ng pamilya Avelar at ang utang na hindi kailanman mababayaran. Nanlamig ang mga daliri ni Helena habang nakatitig sa pangalan ng pamilya ng kanyang asawa sa loob ng tala-arawan ng kanyang ama. Pagkabalik ni Helena sa mansyon ng mga Avelar noong hapon na yon, sumalubong sa kanya ang isang kapaligirang puno ng matinding banta. Nakatago sa loob ng kanyang bag ang tala-arawan ng kanyang ama, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling maingat at walang ipinapakitang anumang emosyon. Sa gitna ng malaking bulwagan, nakaupo sina Gustavo, Doña Teresa at Lara.
Ang tatlo ay tila mga buitre na naghihintay sa kanilang bibitayin. Sa ibabaw ng glass coffee table, nakapatong ang isang makapal na folder na may mga pulang selyo, mga opisyal na legal na dokumento para sa tuluyang paglilipat ng natitirang ari-arian at bangko ng ama ni Helena patungo sa pangalan ni Gustavo at ng kumpanyang Monteverde Holdings. Saan ka galing? Ang asik ni Gustavo habang mabilis na tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding puyat, galit at pagmamadali. Kanina ka pa namin hinahanap. Maupo ka rito, Helena. Bahagyang lumapit si Helena, nuit na natiling nakatayo ng tuwid. Bumili lamang ako ng ilang kailangan para sa bahay. Iwanan mo muna yung mga kailangan mo. Ang maautoridad na utos ni Doña Teresa habang itinuturo ang folder sa mesa. Pirman mo na ang mga papel na yan ngayon din. Bukas na ang Grand Gala ng Avelar Group at kailangan ng maipresinta ng aking anak ang kumpletong pagmamay-ari sa mga mamumuhunan. Kinuha ni Gustavo ang panulat mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Pirmahan mo na yan, Helena. Huwag mo nang papagurin ang utak mo sa mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Once you sign this, kami na ang bahala sa lahat. Tumingin si Helena sa mga papel na nakalatag sa kanyang harap. Ang bawat linya ng kontrata ay nangangahulugan ng pagsumuko ng buong pinagpaguran ng kanyang pamilya sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang saktan at lapastanganin ang kanyang banggal. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi ko pipirmahan ang mga papel na ito, ang malamig at malinaw na pahayag ni Helena. Natahimik ang buong bulwagan sa loob ng ilang segundo. Ang mukha ni Gustavo ay pinalitan ng matinding pot at kawalan ng paniniwala. Lumapit siya kay Helena at marahas na itinulak ang mga gamit na nakapatong sa mesa. Ang mga babasaging baso at folder ay kumalat at humampas sa malamig na marmal ng sahig na lumiha ng isang malakas at nakatatakot na ingay na yumugyog sa katahimikan ng bahay. Ano? Ang galit na sigaw ni Gustavo habang ang kanyang mga mata ay halos lumuwas sa pot. Ang lakas ng loob mong tumanggi sa akin? Sino ka ba sa tingin mo, Helena? Isang walang kwentang babae na palamunin sa bahay na ito. Nakakalimutan mo ata na kung wala ang pangalan ng pamilya Avelar, sa kalsada ka lang pupulutin. Sumali si Clara sa panlalait, nakatayo sa tabi ni Gustavo na may ngiti ng panlilites sa kanyang mga labi. You're so ungrateful, Helena. Doña Teresa and Gustavo gave you a home, tapos ganyan ang ibabalik mo sa kanila? Mahiya ka naman sa sarili mo. Kung ayaw mong pirmahan yan ng maayos, ipatapon ka na dapat sa kalsada nang walang kahit anong dala. Ipatapon sa kalsada? Ang asik ni Gustavo habang pinalalapit ang kanyang muka kay Helena. Ang kanyang hininga na may amoy ng alak ay pumatak sa mukha ng kanyang asawa. Hindi lang kita itatapon sa kalsada, Helena. I can easily frame you for embezzlement. Pwede kitang ipakulong ngayon din bilang magnanakaw sa sarili kong kumpanya. Inabot ni Gustavo ang panulat at pilit na isinoksyok ito sa nanginginig na kamay ni Helena. Dahan-dahan na hinawakan ni Helena ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay dapit sa malamig na bakal nito. Tiningnan niya ang panulat, ngunit hindi pumapatak ang tinta sa papel. Tumingin siya kay Gustavo nang may isang pambihirang ngiti. Isang poker face na puno ng misteryo at malamig na pagtitimpi na nagdulot ng kaunting kaba sa puso ng kanyang asawa. Bakit nagmamadali si Gustavo na mapapirma siya bago ang gabi ng gala? Dahil alam ni Helena ang katotohanan, nakatanggap na si Gustavo ng huling utos mula sa mga bangkero na kapag hindi na ipresenta ang buong kasunduan bago maghating gabi bukas, ipasasara ng bangko ang lahat ng pautang sa Avelar Group. Nanganganib na mabangkarota ang kanyang asawa at ang kasulatan na ito ang kanyang huling natitirang salbabida. Pupunta ako sa Grand Gala bukas ng gabi, Gustavo. Ang dahan-dahan at mahinahong wika ni Helena habang dahan-dahang inilalapag ang panulat sa ibabaw ng mesa nang walang pirma. Doon ko ibibigay sa iyo ang aking huling desisyon sa harap ng lahat ng iyong mga bisita at mamumuhunan. Nangliit ang mga mata ni Gustavo sa matinding paghihinala at galit. Hinarang niya ang daan ni Helena at dinakma ang balikat nito ng mahigpit. Siguraduhin mo lang, Helena! Ang banta ni Gustavo sa Taglish. Ang kanyang boses ay parang lason na pumapatak sa gabi.
Dahil kung hindi ka pipirma sa gala, bukas ng gabi sa harap ng lahat, sisirain ko ang pangalan ng ama mo sa buong komunidad. Ipahihiya ko ang buong alaala ni Don Fernando at sisiguraduhin kong wala nang rerespeto sa pangalan ng pamilya mo kailanman. Tinitigan ni Helena ang galit at kasakiman sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at dahan-dahang umakyat sa hagdanan patungo sa kanyang kwarto, habang ang galit na mukha ni Gustavo ay nanatiling nakatatak sa kanyang isip. Bukas ng gabi ang pangalang sisirain sa harap ng buong mundo ay hindi ang pangalan ng kanyang ama. Sa madaling araw ng Grand Gala, habang ang buong mansyon ay nakalubog pa sa katahimikan, nakatayo si Helena sa gilid ng bintana ng kanyang kwarto. Hawak niya ang kanyang telpon at dahan-dahang nakikipag-usap kay Ate Mateo sa kabilang linya. Nakaayos na ang lahat, Helena? Ang mahinang wika ni Ate Mateo mula sa telpono. Nakausap ko na ang punong opisyal ng pambansang bangko. Sa mismong sandali na ihayag mo ang pagbawi sa pondo sa entablado, opisyal na ipaiiral ang pag-freeze sa lahat ng credit line ng Avelar Group. At ang technician sa audiovisual room ng hotel ay pinalitan na natin ng ating mapagkakatiwalaang tao para sa ilalabas na mga slide. Salamat, Ate Mateo, ang sagot ni Helena. Ang kanyang boses ay walang anumang pang-inginig. Aayusin ko ang huling bahagi ng bitag dito sa bahay. Pagkababa ng telepono, dahan-dahang bumaba si Helena patungo sa silid kainan kung saan nag-aalmusal sina Gustavo, Doña Teresa at Clara. Ang tatlo ay masayang nag-uusap tungkol sa mga gagamiting palamuti at mga bisitang dadalo sa gala ngayong gabi. Lumapit si Helena sa mesa at tumayo sa harap ni Gustavo. Gustavo? Ang mahinahong salita ni Helena na may kasamang kakaibang lambot sa kanyang boses na nagdulot ng pagkagulat sa tatlo. Nang pag-isipan ko na ang lahat mula kagabi. Tumingin si Gustavo sa kanya, itinaas ang kanyang kilay habang humihigop ng kape. At ano ang naging desisyon mo? Lalagdaan ko ang mga papel para sa paglilipat ng ari-arian, ang pahayag ni Helena. Ngunit ayaw kong pirmahan ito rito sa bahay nang walang sinumaw nakakakita. Lalagdaan ko ito sa mismong entablado ng Grand Gala ngayong gabi sa harap ng lahat ng iyong mga investors at ng media. Sa ganong paraan, makikita ng buong mundo kung gaano katatag ang iyong pamumuno sa kumpanya. Nang marinig ito ni Gustavo, ang kanyang mukha ay pinalitan ng matinding kagalakan at kayabangan. Napatawa siya ng malakas at tumingin kay Doña Teresa at Clara. Nakikita mo na, Nay? Ang mayabang na sabi ni Gustavo sa Taglish. I told you, hindi rin makakatang-i si Helena. She knows her place. Magandang ideya yan, Helena. That will make a great show para sa mga investors natin na yung gabi. Si Clara naman ay napanghiti ng may matinding pambabastos. Good choice, Helena. At least, hindi ka na magiging sakit sa ulo ni Gustavo ngayong gabi. Nahulog si Gustavo sa sarili niyang kayabangan. Ang kanyang sariling ego ang naging pikit matang nagtulak sa kanya patungo sa bitag na inihanda ni Helena. Kumuha si Gustavo ng baso ng champagne at nagtaas ng tagay kasama sina Clara at Doña Teresa habang nagdiwang sa inaakala nilang ganap na tagumpay. Tahimik na tumalikod si Helena at umakyat muli sa kanyang kwarto. Sa loob ng kanyang silid, binuksan ni Helena ang isang malaking kahon na nakatago sa loob ng kanyang cabinet. Sa loob nito ay nakatupi ang isang napakang-andang pulang gown na gawa sa mamahaling seda. Isang gown na ipinatahi ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Ngunit kailanman ay hindi pa niya naisusuot. Dahan-dahang hinaplos ni Helena ang maingat na tahi sa gilid ng pulang tela habang nakatitig sa salamin. Ang babaeng nakatitig sa kanya mula sa salamin ay hindi na ang maawain at marupok na asawa na palaging umiiyak sa dilim. Siya na ngayon ang tagapagdisenyo ng sarili niyang kapalaran. Habang inaayos niya ang gown, may mahinang kumatok sa pintuan sa likod ng jikina. Ang katulong na si Maria ay may inabot na isang maliit at nakashelyong brown envelope mula sa isang courier. Binuksan ni Helena ang sobre. Sa loob nito ay nakalagay ang isang maliit na itim na flash drive mula kay Ate Mateo. May nakadikit na maliit na papel sa flash drive na may nakasulat na 2 salita gamit ang panulat ng abogado. Huling katotohanan.
Tinitigan ni Helena ang itim na flash drive sa kanyang kamay habang ang makinang na kulay ng pulang gown sa kanyang tabi ay sumasalamin sa ilaw ng silid. Handa na ang lahat para sa huling gabi. Ang grand ballroom ng pampublikong hotel sa gitna ng lungsod ay napupuno ng kakaibang sigla at karangyaan. Ang malalaking ilaw na kristal sa kisame ay sumasalamin sa makintab na sahig, habang ang mga kumikislap na ilaw ng kamera mula sa mga mamamahayag ay patuloy na yumayanig sa buong silid. Sa gitna ng entablado, nakabitin ang isang malaking banner na may mga gintong titik. Avalar Group Annual Gala and Partnership Night. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Gustavo na nakasuot ng kanyang mamahaling itim na Amerikana, hawak ang isang baso ng mamahaling alak habang pinalilibutan ng mga pangunahing mamumuhunan at negosyante sa bansa. Sa kanyang tabi, nakatayo si Clara na nakasuot ng kumikislap na damit na may ngiti ng matinding pagmamalaki sa kanyang mga labi. "Yes, Mr. Santos," ang mayabang na wika ni Gustavo sa isa sa mga matatandang mamumuhunan sa Taglish. "Tonight is a historic night for Avalar Group. Hindi lang natin ilulunsad ang ating bagong proyekto, kundi opisyal ding ililipat ng aking asawa ang buong pondo at garantiya ng kanyang pamilya sa ating direktang pamamahala." "Napakagandang balita niyan, Gustavo," ang sagot ng mamumuhunan. "Ang pondo ng pamilya Sampaio ang pinakamatatag na pundasyon ng inyong kumpanya." Habang nagtatawanan sina Gustavo, Clara at Doña Teresa sa gitna ng silid, dahan-dahang bumukas ang dalawang malaking pintuan sa dulo ng bulwagan. Tumigil ang usapan ng ilang bisitang malapit sa pintuan. Ang mga ilaw ng kamera mula sa media ay biglang nakatuon sa bagong dating. Pumasok si Helena. Nakatayo siya ng buong dangal, nakasuot ng napakang andang pulang gown na gawa sa mamahaling seda na gumagalaw sa bawat hakbang ng kanyang mga paa. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos sa ibabaw ng kanyang ulo at sa kanyang leeg ay nakasabit ang simpleng pilak na kwintas ng kanyang ama. Wala siyang kasamang sinuman, ngunit ang kanyang taglay na aura ng kapangyarihan at pagiging marangal ay mabilis na humakab sa buong silid. Ang bawat hakbang ni Helena sa ibabaw ng pulang carpeted floor ay dahan-dahan at puno ng kagalang-galang na katwiran. Ang kanyang ulo ay nakataas at ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may taglay na kakaibang liwanag ng tiwala sa sarili. Narinig ang mahihinang bulong-bulungan mula sa mga bisita sa paligid. "Siya ba si Helena Sampaio?" Ang pabulong na tanong ng isang matron ng bisita sa kanyang kasama. Napakaganda niya. Napakalayo sa mga kwentong naririnig natin na sinasabing wala siyang alam kundi ang magkulong sa bahay. "She looks like a true queen." Nang makita ni Gustavo at Clara ang pagpasok ni Helena, ang kanilang mga ngiti ay bahagyang naging matigas. May kaunting kaba na nagdaan sa puso ni Gustavo nang makita ang kakaibang kagandahan at katatagan ng kanyang asawa ngayong gabi. Isang kagandahang hindi niya kailanman nakita noong mga nagdaang taon. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, malapit sa pintuan sa gilid, dahan-dahang pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng pormal na barong Tagalog. Ang dalawang lalaki ay may matitigas na mukha at may dalang mga pormal na bag. Sa tabi nila, dahan-dahang lumapit si Ate Mateo na tumango ng mahina kay Helena mula sa malayo. Hindi napansin ni Gustavo ang dalawang lalaking pumasok kasama ng abogado. Biglang namatay ang ilang ilaw sa buong bulwagan, at ang isang malaking liwanag ng spotlight ay nakatuon sa gitna ng entablado. Ang MC ng gabi ay lumapit sa mikropono, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong malaking silid. "Mga Gino at kababaihan," ang masayang pahayag ng MC. "Dumating na ang sandaling ating pinakahihintay. Bigyan natin ng isang mainit na palakpakan ang Pangulo ng Avalar Group, si Mr. Gustavo Avelar, para sa opisyal na pagpirma ng kasunduan at ang pagpapakilala sa ating bagong pamunuan." Ang echo ng boses ng MC ay patuloy na umalingaw nang sa matataas na pader ng bulwagan habang si Gustavo ay umakyat sa entablado ng may mayabang na ngiti. Nakatayo si Helena sa ilalim ng ilaw. Handa na sa kanyang huling hakbang. Ang maliwanag na ilaw ng spotlight ay nakatuon sa gitna ng malaking entablado, habang si Gustavo ay umakyat ng may matinding pagmamalaki sa kanyang sarili.
Ang kanyang bawat hakbang sa ibabaw ng mga bait ay pinalilibutan ng palakpakan ng mga bisita at ng walang patid na pag-ilaw ng mga camera mula sa mga mamamahayag na nakatayo sa harap ng entablado. Lumapit si Gustavo sa mikropono. Inayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling Amerikana at tumingin sa libu-libong bisitang nakatitig sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat! Ang masayang pagsisimula ni Gustavo sa Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at kayabangan. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang patuloy na pag-unlad ng Avelar Group. Tonight, we honor the vision and the future of this company. At sa gawaing ito, nais kong tawagin sa entablado ang taong naging tunay na inspirasyon at lakas sa likod ng ating mga bagong tagumpay. Our new Vice President, Miss Clara Monteverde. Umakit si Clara sa entablado, nakasuot ng kanyang kumikislap na damit habang kumakaway sa mga mamamahayag na parang isang reyna. Lumapit siya kay Gustavo at humalik sa pisngi nito sa harap ng lahat ng mga bisita. Tumingin si Gustavo sa mga mamamahayag at itinaas ang kanyang kamay upang kunin muli ang atensyon ng lahat. Upang markahan ang mahalagang gabi na ito, patuloy ni Gustavo. Nais kong ipagkaloob kay Clara ang isang simbolo ng ating bagong simula. Kinuha ni Gustavo ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay nakalapag ang kwintas na Esmeralda, ang pamanang alahas ng yumao na ina ni Helena. Sa harap ng libu-libong tao at ng mga lens ng camera, dahan-dahang isinuot ni Gustavo ang berdeng kwintas sa leeg ni Clara. Sumabog ang mga flash ng kamera sa buong bulwagan. Si Clara ay humarap sa mga mamamahayag, itinaas ang kanyang baba at hinawakan ang berdeng bato ng may matinding pagmamalaki at panlilitis sa kanyang mga mata. Sa unang linya ng mga upuan sa ibaba ng entablado, nakaupo si Doña Teresa. Ang matanda ay pumapalakpak ng napakalakas habang tumatawa ng may matinding pambabastos. Na tila ba ang buong eksenang yon ay isang matagumpay na pagtatanghal ng kanyang pamilya laban sa dangal ng kanyang dote. Tahimik na pinapanood ni Helena ang lahat mula sa gilid ng entablado. Ang kanyang mga daliri na nakakapit sa tela ng kanyang pulang gown ay hindi man lang nanginginig. Ang bawat pambabastos, ang bawat pagyapak sa alaala ng kanyang ina, at ang bawat tawa ni na Doña Teresa at Clara ay hindi na nagdudulot ng luha sa kanyang mga mata. Sa halip, ito ay naging panggatong sa isang malamig at hindi mapipigilang apoy ng katatagan sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Humarap muli si Gustavo sa mikropono at itinuro ang direksyon kung saan nakatayo si Helena. At nayon, ang pahayag ni Gustavo na may kasamang kakaibang ngiti ng tagumpay sa kanyang muka. Inaanyayahan ko sa entablado ang aking asawa, si Helena Sampaio Avelar, upang formal na magbigay ng kanyang pahintulot at lumagda sa kasunduan ng paglilipat ng pondo ng kanyang pamilya sa pamamahala ng Avelar Group. Nagkaroon ng mahinang palakpakan sa bulwagan, habang ang lahat ng mata ng mga bisita at mamamahayag ay nakatuon kay Helena. Dahan-dahang humakbang si Helena patungo sa mga baitang ng entablado. Ang kanyang pulang gown na gawa sa mamahaling seda ay gumagalaw no may kakaibang karangalan sa bawat hakbang ng kanyang mga paa. Ang kanyang ulo ay nakataas, ang kanyang balikat ay tuwid, at ang kanyang mukha ay pinalilibutan ng isang malamig at kagalang-galang na ngiti. Nang makatapak siya sa gitna ng entablado, tumahimik ang buong bulwagan. May isang uri ng kakaibang atensyon na pumuno sa hangin, isang atensyon na nagpadama sa lahat na ang babaeng nakatayo sa harap nila ay hindi isang maawain na biktima, kundi isang taong may hawak ng buong gabi. Lumapit si Gustavo kay Helena habang may dalang folder at panulat. Inihanda niya ang mga papel sa ibabaw ng podium at ibinulong sa tainga ni Helena sa isang matalim na boses. Pirmahan mo na yan ngayon din, Helena. Huwag kang magkakamaling gumawa ng anumang katangahan sa harap ng media kung ayaw mong sirain ko ang buhay mo. Hindi sinagot ni Helena si Gustavo. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa gitna ng entablado at humarap sa mikropono. Inabot ng kanyang mga daliri ang bakal ng mikropono. Sa pamamagitan ng isang matatag at hindi nanginginig na kamay, inayos niya ang taas nito. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong bulwagan mula sa mga mamamahayag na nakatutok ang kamera
sa mga mamumuhunan na naghihintay, kay Doña Teresa na nakatitig na may pagbabanta sa ibaba, at kina Gustavo at Clara na nakatayo sa kanyang tabi na may mga niting puno ng kayabangan. Sa likod ng entablado, ang malaking projector screen na dating nagpapakita ng logo ng Avalar Group ay biglang uminog at nagbago ng kulay, na nagpapakita ng isang nakahandang file system mula sa audiovisual room. Tumingin si Helena ng diretso sa lens ng pangunahing camera ng media. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Helena ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom. Ang bawat salita ay malinaw, matatag, at puno ng walang katulad na karangalan. Nandito ako ngayong gabi hindi upang magbigay ng pahintulot, kundi upang bawiin ang lahat. Sa mismong minutong iyon, ang masayang background music na tumutugtog sa buong bulwagan ay biglang huminto, at ang buong grand ballroom ay nalubog sa isang napakalalim at nakatatakot na katahimikan. Ang bawat tao sa loob ng grand ballroom ay nakatitig kay Helena. Sa gitna ng katahimikang pumuno sa silid, ang kanyang boses ay muling umalingaw-ngaw sa mikropono. Isang boses na hindi pinalilipatan ng galit o sigaw, kundi ng isang matatag at malamig na kapangyarihan. Sa loob ng 5 taon, ang pahayag ni Helena habang nakatitig sa mga kamera ng media. Ang Avalar Group ay nakatayo sa pamamagitan ng pananalapi at garantiya ng aking pamilya, ang pondo na iniwan ng aking yumao na ama na si Don Fernando Sampaio. Ngunit ngayong gabi, sa harap ng buong lipunan at ng batas, ginagamit ko ang aking legal na karapatan bilang garantor. Humarap si Helena kay Gustavo na ngayon ay pinalilipatan ng takot ang muka, upang formal na bawiin, ipasara, at kanselahin ang lahat ng bank guarantee, credit line, at pondo ng pamilya Line at pondo ng pamilya Sampaio sa Avalar Group. Sa mismong minutong iyon, lumakad si Ate Mateo pataas sa entablado kasama ang 2 opisyal ng pambansang bangko na nakasuot ng barong Tagalog. Hawak ng abogado ang opisyal na utos ng korte at ang kasunduan ng pagbawi na may selyo ng gobyerno. Inabot ng opisyal ng bangko ang pangalawang mikropono at ihayag sa buong bulwagan. Mula sa minutong ito, sa kapangyarihan ng pambansang batas at ng kasunduan ng gwarantor, ang lahat ng pondo, utang at credit extension ng Avalar Group sa lahat ng bangko ay opisyal ng frozen at nakakansela. Sumabog ang matinding kaguluhan sa buong grand ballroom. Ang mga mamumuhunan na kanina ay nakangiti kay Gustavo ay mabilis na tumayo mula sa kanilang mga upuan. Ang mga negosyante at bangkero ay nagsimulang magsisigaw sa galit at takot na mawala ng pera. Ang mga flash ng kamera ng media ay walang patid na pumutok habang kinukunan ang bawat galaw sa entablado. "Helena! Nababaliw ka na ba?" Ang galit at natatarantang sigaw ni Gustavo. Pinalilipatan ng namumutlang kulay ang kanyang muka habang dinaluhong si Helena upang agawin ang mikropono sa kanyang kamay. "Stop this madness! You are destroying my company! You have no right to do this!" Ngunit bago pa man makalapit ang mga kamay ni Gustavo kay Helena, mabilis na humarang ang 2 malalaking security guard ng hotel kasama ang mga tauhan ng bangko. Hinawakan nila ang mga braso ni Gustavo at pinalihis ito patayo mula kay Helena. "Bitawan ninyo ako!" ang asik ni Gustavo habang nagwawala sa hawak ng mga gwardiya. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay nakusot at ang kanyang buhok ay nagulo. "Bitawan ninyo ako! Helena, kausapin mo ako!" Sa ibaba ng entablado, si Doña Teresa ay tumayo at nagsimulang sumigaw nang may matinding puot habang itinuturo si Helena. "Walang utang na loob! Pinalamon ka namin sa bahay namin! Magnanakaw ka!" Ngunit bago pa man matapos ng matanda ang kanyang mga salita, pinalibutan siya ng mga nag-aalalang investors at creditors. "Doña Teresa, nasaan ang pera namin?" ang sigaw ng isang matatag na mamumuhunan. "Nasaan ang 200 milyong pondo na ibinigay namin sa kumpanya ninyo?" Si Clara naman ay namutla at dahan-dahang napaatras patungo sa gilid ng entablado. Hawak ang kanyang leeg kung saan nakasabit ang kwintas na Esmeralda habang pinalilibutan ng mga mamamahayag na nagtatanong tungkol sa kanyang posisyon sa kumpanya. Sa gitna ng buong kaguluhang yon,
Si Helena ay nanatiling nakatayo sa gitna ng entablado tulad ng isang matatag na Thor sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang itininaas ni Helena ang kanyang kanang kamay. Tiningnan niya ang gintong wedding ring sa kanyang daliri, ang simbolo ng 5 taong pagtitiis, panlilinlang, at sakit sa piling ng lalaking hindi kailanman nagpahalaga sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang kabilang kamay, dahan-dahan nuwit buon determinasyong tinanggal ni Helena ang wedding ring mula sa kanyang daliri. Lumapit siya kay Gustavo, nakasalukoy ang pinipigilan ng mga gwardiya. Tiningnan ni Helena ang kanyang asawa nang may buong dangal at malamig na kapatawaran sa kanyang mga mata. Dahan-dahang inilapag ni Helena ang gintong singsing sa ibabaw ng podium, sa tabi ng mga kontratang hindi niya kailanman pipirmahan. Ang kasal natin ay formal na nagtapos mayong gabi, Gustavo. Ang dahan-dahan at mahinahong salita ni Helena na narinig ng lahat sa pamamagitan ng mikropono. At mula sa gabing ito, wala ka nang makukuha sa akin kailanman. Napaluhod si Gustavo sa ibabaw ng entablado habang nakatitig sa singsing sa ibabaw ng podium. Ang kanyang buong kaharian ay gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, ang malaking projector screen sa likod ng entablado ay biglang gumalaw. Ang mga ilaw ng screen ay sumalamin sa namumutlang mukha ni Gustavo, habang ang unang pahina ng mga illegal na bank transfer at embezzlement records ay nagsimulang magpakita sa harap ng buong lipunan. Ang liwanag mula sa malaking projector screen ay sumasalamin sa mga mata ng bawat bisitang nakatayo sa Grand Ballroom. Sa likod ng entablado, nagsimulang magpakita ang mga malinaw na larawan ng mga dokumento. Ang mga resibo ng illegal na paglipat ng milyon-milyong pondo mula sa bangko, ang mga pangalan ng shell company ni Clara, at ang pinakamalaking pasabog, ang opisyal na medical na ulat mula kay Dr. Arnaldo Cruz. Sa gitna ng screen, nakasulat sa malalaking titik ang resulta ng laboratory o ni Clara. Negative for pregnancy. Kasama ang resibo ng 200,000 piso na ibinayad upang gawaan siya ng peking medical na ulat. Sumabog ang matinding ingay at pagkabigla sa buong alta sosyedad. Peke ang pagbubuntis? Ang gulat na sigaw ng isang matronang bisita habang itinuturo ang screen. Diyos ko! Nagsinungaling sila upang agawin ang pondo ng pamilya Sampayo. Napakalaking kahiyaan! Ang wika ng isa pang negosyante. Niloko nila ang buong lipunan. Ang matinding hiya na kinatatakutan ni Gustavo ay tuluyang bumagsak sa kanyang ulo. Napatingin siya sa screen, ang kanyang labi ay nanginginig at ang kanyang muka ay nawala ng kahit anong kulay. Sa gitna ng entablado, ang pagkakaibigan at pagmamahala ni na Gustavo at Clara ay mabilis na naglaho. Hinarap ni Clara si Gustavo at nagsimula itong sumigaw sa matinding galit at takot. Kasalanan mo to, Gustavo! Ang sigaw ni Clara sa Taglish habang itinutulak ang dibdib ng lalaki. You promised me I would be safe. Sinabi mo sa akin na walang makakatuklas nito, pinahamak mo ako. Ginamit mo lang ako, Clara. Ang galit na sagot ni Gustavo habang pilit na humahawak sa kanyang gulugulong buhok. Ikaw ang nag-udyok sa akin na kunin ang pondo ni Helena. You are the one who paid the doctor. Habang nag-aaway ang dalawa sa harap ng libu-libong tao at ng mga kamera ng media, bumukas ang mga pangunahing pintuan ng Grand Ballroom. Pumasok ang 5 opisyal ng pulisya at mga ahente ng pambansang kawanihan ng pagsisiyasat. Nakasuot ng kanilang mga pormal na uniforme, dala ang mga legal na arrest warrant na nilagdaan ng korte. Lumakad ang punong opisyal ng pulisya pataas sa entablado at iniharap ang papel kay Gustavo at Clara. Mr. Gustavo Avelar and Miss Clara Monteverde. Ang opisyal na pahayag ng pulis sa pamamagitan ng mikropono. Inaaresto namin kayo sa kasong grand embezzlement, falsification of public documents at estafa. Sumabog ang mga flash ng kamera ng media habang ang 2 pulis ay dahan-dahang inilabas ang mga paitas at ikinabit ito sa mga kamay ni Gustavo at Clara. Sa ibaba ng entablado, si Doña Teresa ay napaupo sa ibabaw ng sahig. Ang kanyang muka ay pinalilipatan ng matinding hiya habang nakatitig sa kanyang anak na pinupukpok ng mga kamera ng media. Ang mga matataas na kaibigan nito sa alta sosyedad
na kanina lamang ay nakatabi sa kanya, ay dahan-dahang lumayo. Iniiwasan ang matanda na tila ba may dalang lason, bago pa man maibaba ng mga pulis si Clara mula sa entablado. Dahan-dahang lumapit si Helena sa babae. Nakatayo si Helena ng buong dangal sa harap ng umiiyak at nanginginig na si Clara. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri na may maingat na galaw, inabot ni Helena ang likod ng leeg ni Clara at dahan-dahang tinanggal ang lock ng kwintas na Esmeralda. Inalis ni Helena ang berdeng kwintas mula sa leeg ng mistress. Hinarap niya ang berdeng bato sa kanyang mga mata at dahan-dahan itong inilagay sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. Ito ay para sa mami ko. Ang mahinahon, ngunit matatag na bulong ni Helena kay Clara. Hindi kailanman magiging sayo ito. Napayo ko si Clara sa matinding kahihiyan habang tuluyang pinalakad ng mga pulis patungo sa pintuan. Sa tabi ng entablado, tinanong ng mga mamamahayag si Ate Mateo kung paano mabilis na naipagkaloob ng korte ang arrest warrant. Ibinunyag ng abogado na ang doktor na si Dr. Arnaldo Cruz ay mismong sumuko sa mga awtoridad kaninang hapon matapos matuklasan na ang talaarawan ng ama ni Helena ay naglalaman ng mga lumang ebidensya ng kanyang mga illegal na gawain. Habang pinuputol ng mga pulis ang huling hakbang ni Gustavo patungo sa labas ng bulwagan, huminto ang lalaki at lumingon kay Helena. Ang mga mata ni Gustavo ay puno ng luha, takot at matinding desperasyon. Tiningnan niya ang kanyang asawa na nakatayo sa ilalim ng ilaw, isang babaeng malaya na at hindi na kailanman magiging alipin ng kanyang mga kasinungalingan. "Helena!" Ang paos at nagmamakaawang sigaw ni Gustavo sa gitna ng katahimikan ng bulwagan. "Helena, parang awa mo na? Patawarin mo ako! Tulungan mo ako!" Ang malamig na tunog ng paitas na humigpit sa mga kamay ni Gustavo ay umalingaw-ngaw sa hangin habang tuluyan siyang inilabas ng mga pulis mula sa Grand Ballroom. Naiwan si Helena na nakatayo sa gitna ng entablado, malaya, kyuhan at buo ang pagkatao. Kinabukasan matapos ang gabi ng Grand Gala, ang dating marangyang mansyon ng pamilya Avelar ay napalilibutan ng katahimikan at ng mga opisyal ng korte. Ang mga mamahaling sasakyan sa garahe ay pinalilibutan ng dilaw na tape ng gobyerno, habang ang mga kinatawan ng bangko ay formal na nagsisilbi ng utos ng pagsamsam sa buong ari-arian dahil sa hindi nabayarang utang at fraud. Sa labas ng malaking bakal na gate, nakaupo sa semento si Doña Teresa. Ang kanyang dating maayos na buhok ay nagulo. Ang kanyang mamahaling damit ay may dumi ng alikabok. At ang kanyang mga mata ay pinalilipatan ng matinding dalamhati at kawalan ng pag-asa. Wala na ang dating matronang mayabang na nangaalipin sa kanyang dote. Isang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Helena kasama si Ate Mateo upang kuhanin ang kanyang natitirang mga personal na gamit at ang lumang baul ng kanyang ama. Nang makita ni Doña Teresa si Helena, mabilis na tumayo ang matanda at dinaluhong ang dalaga. Sa harap ng mga opisyal ng korte at ng mga kapitbahay na nakatitig sa kanila, lumuhod si Doña Teresa sa ibabaw ng maruming kalsada sa harap ng mga paa ni Helena. "Helena! Anak!" Ang umiiyak at nagmamakaawang sigaw ni Doña Teresa habang pilit na hinahawakan ang dulo ng damit ni Helena. "Parang awa mo na, Helena. I-withdraw mo ang demanda laban kay Gustavo. Ipabawi mo ang kaso sa bangko. Ako na lang ang parusahan mo. Wag lang ang anak ko. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo." Tumingin si Helena sa kanyang dating biyenan. Sa kauna-unahang pagkakataon, walang galit o dendam sa mga mata ni Helena. Ang natitira lamang ay isang malalim na awa para sa isang taong sumira sa sarili nitong pamilya dahil sa kasakiman. Dahan-dahan nuit buong katatag ang pinalihis ni Helena ang kanyang damit mula sa kamay ng matanda. "Doña Teresa," ang mahinahon ngunit malamig na wika ni Helena. Ang kanyang boses ay patag tulad ng tubig sa lawa. "Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko ang aking buong puso, pagod at ang pondo ng aking ama upang protektahan ang pamilya ninyo. Ngunit pinalamon ninyo ako ng sakit, panlilitis at pababastos. Ang bawat gawa sa mundong ito ay may katapat na kabayaran. Ang nangyayari ngayon ay hindi ko paghihiganti. Ito ay ang sarili ninyo, ane.
Napahiguhol si Doña Teresa sa semento. Wala nang anumang salita na maipangganti habang napagtatanto ang laki ng kanilang kasalanan. Pumasok si Helena sa loob ng bahay sa huling pagkakataon kasama si Ate Mateo. Kinuha niya ang kanyang 2 simpleng bag ng damit at ang baul ng kanyang ama na nakatago sa silid. Wala na siyang kinuha pang anumang alahas o gamit na binili sa panahon ng kanyang kasal kay Gustavo. Habang lumalabas siya sa gate, inilagay ng mga opisyal ng korte ang malaking padlock sa bakal na gate ng mansyon. Sumakay si Helena sa kotse ni Ate Mateo. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa dating mansyon, nakatingin si Helena ng diretsyo sa kalsada sa kanyang harap. Hindi siya lumingon man lang sa rear window ng kotse upang tingnan ang guho ng nakaraan na kanyang iniwan. Habang nasa gitna sila ng paglalakbay, kumuha si Ate Mateo ng isang malinis na puting sobre mula sa kanyang briefcase at inabot ito kay Helena. Ang sobre ay may opisyal na pulang selyo ng pambansang bangko. Para sa iyo ito, Helena, ang nakangiting wika ng matandang abogado. Pinuksan ni Helena ang sobre. Sa loob nito ay ang opisyal na sertipiko mula sa pambansang bangko na nagpapatunay na ang buong diserye, pondo at ari-ari ng kanyang yumao na ama na si Don Fernando Sampaio ay ligtas na, pormal nang naibalik at nakatala na lamang sa ilalim ng kanyang sariling pangalan, si Helena Sampaio. Hinawakan ni Helena ang papel sa kanyang dibdib, habang ang malinis na selye ng bangko ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Malaya na siya. Ang gulwagan ng Hall of Justice ay puno ng matahimik, ngunit mabigat na atensyon. Sa loob ng silid hukuman, nakaupo sina Gustavo at Clara sa bench ng mga akusado. Ang dalawa ay kapwa nakasuot ng kulay dalandan na damit ng bilanggo, may mga paitas sa kanilang mga kamay at napapalibutan ng mga gwardiya ng bilangguan. Wala na ang kanilang dating kayabangan at karangyaan. Ang natitira na lamang ay ang matinding takot at kahihiyan sa kanilang mga mukha. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo si Helena kasama si Ate Mateo. Nakasuot siya ng isang simpleng puting dress na may pormal na jacket. Ang kanyang mukha ay maayos, malinis, at may taglay na isang pambihirang kapayapaan na tila ba ang bawat bagyo sa kanyang buhay ay tuluyan ng lumipas. Ang huwes ng korte ay dahan-dahang tumayo at inayos ang kanyang itim na tuga. Ang mabigat na tunog ng kahoy na martilyo na tumama sa ibabaw ng mesa ay pumatak sa katahimikan ng silid hukuman. Isang tunog na naghudyat ng pagbasa sa huling hatol ng katarungan. Sa kasong Grand Estafa, falsification of public documents, at pagnanakaw sa pondo ng kumpanya, ang opisyal na pahayag ng West na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang hukumang ito ay nagpapatunay na guilty sina Gustavo Avelar at Clara Monteverde. Kayo ay hinahatulan ng 12 hanggang 20 taong pagkabilanggo ng walang karapatang magpiyansa. Napasigaw si Clara sa matinding dalamhati at napaupo sa sahig habang inilalabas ng mga babaeng gwardiya mula sa silid hukuman. Si Gustavo naman ay napayuko ng malalim. Ang kanyang mga kamay na nakapaitas ay nanginginig habang ang mga luha ng matinding pagsisisi ay dahan-dahang pumatak sa kanyang kulay dalandan na damit. Ang lahat ng kanyang pangarap, karangyaan at pangalan ay tuluyan ang naglaho sa loob ng isang iglap. Matapos ang pagbasa sa parusa, iniharap ng clerk ng korte ang huling legal na dokumento sa mesa, ang opisyal na Decree of Annulment na nagpapawalang bisa sa kasal ni Helena at Gustavo. Lumapit si Helena sa mesa ng wis. Kinuha niya ang panulat at maingat na inilagay ang kanyang pirma sa ibaba ng pahina. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay nangangahulugan ng tuluyang pagputol sa huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Avelar. Bago lumabas ng silid hukuman, huminto si Helena at lumingon sa huling pagkakataon kay Gustavo. Tumingin si Gustavo sa kanya gamit ang mga matang puno ng luha at pagmamakaawa. Helena, ang pabulong at paos na wika ni Gustavo sa gitna ng kanyang pag-iyak. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Tinitigan ni Helena ang lalaking minsan niyang minahal at pinaglingkuran. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya ang unti-unting paglaho ng huling natitirang sakit at galit.
Ang pagpapatawad ay dahan-dahang pumasok sa kanyang kaluluwa, hindi dahil karapat-dapat si Gustavo sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na ni Helena na magdala ng kahit anong bigat ng nakaraan sa kanyang bagong buhay. Tumatag ang boses ni Helena habang tumitingin sa kanyang dating asawa. Pinatatawad na kita, Gustavo. Hindi para sa iyo, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Malaya ka na sa iyong parusa, at malaya na rin ako sa iyo. Tumalikod si Helena at hindi na lumingon muli. Lumabas si Helena mula sa mabigat na pintuan ng Hall of Justice patungo sa malawak na hagdanan sa labas. Ang maliwanag na sikat ng araw sa tanghali ay yumakap sa kanyang katawan. Tumigil siya sa gitna ng hagdanan, itinaas ang kanyang muka patungo sa malinis na bughaw na langit at kumuha ng isang napakalalim at napakasariwang paghinga, ang unang paghinga ng isang babaeng tunay na malaya. Lumapit si Ate Mateo sa kanyang tabi, may hawak na isang maliit na kahoy na keychain na may nakaukit na bulaklak at may nakasabit na kumikislap na susing tanso. Nakaayos na ang lahat, Helena, ang nakangiting wika ng abogado habang iniaabot ang susi sa kanya. Ito ang mga susi ng bago mong tahanan sa lalawigan ng Cuyo, ang payak na bahay bakasyunan sa tabi ng dagat na pangarap na ipatayo ng iyong ama bago siya pumanaw. Inabot ni Helena ang kumikislap na susi sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa malamig na tanso habang ang kanyang puso ay napupuno ng panibagong pag-asa at liwanag. Ang malamig at maalat na simoy ng hangin mula sa dagat ay unang humalik sa mukha ni Helena nang dahan-dahang huminto ang sasakyan sa harap ng isang payak, ngunit napakang andang puting bahay sa baybayin ng Cuyo. Ang bahay ay gawa sa matibay na kahoy at kawayan, may malawak na balkonahe na nakaharap sa malawak at bughaw na karagatan, at napapalibutan ng mga punong niyog na sumasayay sa hangin. Bumaba si Helena kasama si Lola Rosa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Helena ang isang uri ng paghiinga na walang kasamang sikip sa dibdib. Napakaganda rito, Helena, anak, ang nakangiting wika ni Lola Rosa habang inilalapag ang kanyang maliit na bayong sa ibabaw ng wooden porch. Amoy ng katotohanan at kalayaan ng hangin dito. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Helena ay napuno ng payak. Ngunit makabuluhang mga gawain, tuwing umaga, kasama niya si Lola Rosa sa malaking bakuran sa tabi ng dalampasigan upang magtanim ng mga halaman. Lumaluhod si Helena sa ibabaw ng malambot at basang lupa hawak ang isang maliit na pala, habang maingat na itinatanim ang mga bagong binhi ng sampagwita at puting orchid, ang mga paboritong bulaklak ng kanyang ina. Ang pakiramdam ng basang lupa sa kanyang mga kamay ay nagbigay sa kanya ng panibagong ugat sa buhay. Ang bawat binhi na kanyang itinatanim ay simbolo ng kanyang sariling muling pagkabuhay matapos ang mahabang tagtuyot ng sakit. Habang nagtatanim sila sa ilalim ng maaliwalas na sikat ng araw, ang mga lokal na mamamayan at mga mangingisda sa baybayin ay dahan-dahang nagpuno ng init sa kanyang araw. Nagdadala ang mga ito ng mga sariwang isda, prutas at kakanin bilang warm welcome sa pamilya Sampayo. Hindi ginamit ni Helena ang kanyang natitirang yaman para lamang sa sariling kaginhawaan. Sa tulong ni Ate Mateo, opisyal niyang itinatag ang Sampayo Foundation for Women, isang shelter at pasilidad sa lalawigan na nagbibigay ng libreng legal na tulong, gabay sa pananalapi, at ligtas na tirahan para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at financial manipulation. Isang hapon, habang nakatayo si Helena sa balkonahin ng kanyang bahay, napatingin siya sa malawak na karagatan. Ang langit ay pinalilibutan ng makinang na kulay kahel at ginto ng lumulubog na araw. Ang tunog ng payapang alon na humahalik sa dalampasigan ay nagdala ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan sa kanyang buong pagkatao. Lumapit si Lola Rosa at inabot sa kanya ang isang nakatuping sulat. "Kaling ito sa bayan, Helena," ang bulong ni Lola Rosa. Isang sulat mula sa unang babaeng humihingi ng tulong sa iyong foundation. Minuksan ni Helena ang sulat. Ang mga nakasulat sa papel ay nagmumula sa isang batang ina na naghahanap ng bagong simula matapos takasan ng isang masamang relasyon. Hinawakan ni Helena ang sulat sa kanyang dibdib
habang nakatitig sa kahel na kalangitan. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng pagdurusa at pagtitiis. Ito ay naging isang liwanag ng pag-asa para sa maraming taong naghahanap ng kalayaan. Handa na siya sa kanyang tunay na bukas. Lumipas ang 1 taon. Ang bakuran ng puting bahay sa baybayin ng Kuyo ay napupuno na ngayon ng mga namumukadkad na puting orchid at mababangong bulaklak ng sampaguita. Ang dating tuyong lupa na itinaniman ni Helena nung kanyang pagdating ay naging isang maunlad at makulay na harden, tulad ng kanyang sariling buhay na muling bumukadkad matapos ang mahabang tagtuyot ng sakit. Ngayong araw na ito ay ang kaarawan ni Helena. Sa malawak na balkonahin ng bahay, nakatayo ang isang mahabang mesa na napapalamutyan ng mga simpleng pagkain, sariwang prutas at mga katutubong kakanin. Kasama niya si Lola Rosa, si Ate Mateo at ang 10 kababaihan mula sa Sampaio Foundation na pinalaya mula sa mga abusadong relasyon at ngayon ay may sarili ng mga disenteng trabaho at tiwala sa sarili. Wala roon ang mga plastik na niti ng alta sosyedad. Wala roon ang mga taong nangaalipin at nagmamataas. Ang natitira lamang sa paligid ni Helena ay ang mga taong nagmamahal sa kanya ng tapat at walang anumang disguised na interes. Dahan-dahang lumakad si Helena patungo sa tabing dagat, habang ang malamig na tubig ng alon ay humahalik sa kanyang mga paa. Inabot ng kanyang mga daliri ang leeg kung saan nakasabit ang kwintas na esmeralda ng kanyang ina. Isag alahas na hindi na niya isinusuot para sa kayabangan, kundi bilang simbolo ng pamilyang may danggal at katarungan. Tumingin si Helena sa malawak at bughaw na karagatan habang nagninilay sa kanyang napagdaanang paglalakbay. Napatawad na ba niya ang nakaraan? Opo. Pinatawad na ni Helena ang kanyang sarili sa pagiging marupok at sa pagtitiis sa loob ng 5 taon. Pinatawad na rin niya si Gustavo, si Clara at si Doña Teresa. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil naintindihan ni Helena na ang pagdadala ng galit sa puso ay parang pag-inom ng lason habang umaasang ang iba ang mamatay. Ang pagpapatawad ang naging huling susi upang maging ganap na malaya ang kanyang kaluluwa. May kapayapaan na ba sa kanyang buhay? Ganap na kapayapaan ang pumuno sa kanyang araw. Sailing ng payak na buhay sa tabi ng dagat, sa gitna ng tunay na pagmamahal ni Lola Rosa at ng mga taong kanyang natutulungan. Natagpuan ni Helena ang kapayapaang kailanman ay hindi maipagkakaloob ng milyon-milyong piso o ng matataas na posisyon sa lipunan. Ano ang aral na maiiwan sa bawat tagapakinig? Ang tunay na utang na loob at pagmamahal ay hindi kailanman nag-aatas sa isang tao na isakripisyo ang kanyang sariling danggal, kalusugan ng pag-iisip at halaga bilang tao. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi kasakiman. Ito ang pundasyon upang makatayo ka ng tuwid at makapagbigay ng tunay na liwanag sa iba. Kapag ang isang pintuan ng pagtataksil ay nagsara, merong isang buong karagatan ng bagong pag-asa na naghihintay sa taong may lakas ng loob na humakbang palayo. Personal na pagtatasa sa tuwing paglalakbay. Si Helena ay hindi na ang maawain at umiiyak na babae na nakatayo sa madilim na bulwagan habang hawak ang mainit na palayok ng kare-kare. Siya na ngayon ay isang matatag na reyna ng sarili niyang buhay. Isang babaeng nagmula sa abo ng pagtataksil upang maging tanglaw at pag-asa sa libu-libong kababaihang naghahanap ng kalayaan. Tumingin si Helena sa langit habang ang sikat ng araw sa tanghali ay yumakap sa kanyang mukha. Isang matamis at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang naririnig ang tawanan ng kanyang bagong pamilya mula sa balkona. Ganap na siyang malaya at ang kanyang kwento ay magpakailanmang mananatiling bulaklak ng pag-asa sa puso ng bawat taong nakikinig.